A samurai warrior cannot fight without his katana, but a true treasure hunter can operate without his metal detector only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes and signs. Alright, so welcome back to our channel mga katiyats. At ako'y mag-shoutout sa ating mga avid followers sa abroad, diyan sa the Middle East, United Arab Emirates, in Saudi Arabia, Doha, Qatar, also in Bahrain, and also in Canada. How are you guys? In California, Australia, New Zealand, the Switzerland, and also diyan sa Hawaii. How are you today, Korea and Taiwan? At dito sa aking avid followers sa buong kapuluan ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mabuhay kayong lahat. Shout out, time portion tayo. Alright, so ako'y mag-shout out kina Jo Marie Abella, Manuel Balugat. Also shout out kay Richard Gomez, Edelberto Umbak, Elvin Famaran, Ron Vils, Villarino, at kay Ju Pungasi, Rebecca Padilla. Shout out din kay Ace Junior Peralta, Rex Alipo, Maribel Kirog, Lilibet Pascual, and shout out din kina Lito Taburada, Emerald Batang, Miss Jus Roland Saga, Dinsbelt, at kay Boy Wakwak, Celine Dion. Shout out din kina Rigi Quadra, Mount Sinai, Jollibee, Makasarte, kay John ABC of Cordis, Bayani Bash, Christine Deliera, Michelle Maglinas Berdin, Angelo Nuevo, and lastly shout out kina Liza Lapanta, Mark Lloyd Quintana, Sia Leoncito, Jumorgan, and to Robert Ontik. At sa hindi ko nabanggit na mga pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating marker analysis. Maraming salamat. Watch this. Okay mga katiyats, buckle up yourselves and stay back and relax. Meron tayong tatalakayin ngayon, i-analyze na isang napaka-legit na treasure marker. Ito ang turtle treasure marker na kung saan walang mga paa, ngunit merong ulo. Okay, at sa itsura pa lang nito ay talagang kinorte. Ang bato na yan ay ini-sculptura yan. Okay, at merong dalawang direksyon ang pag-decode nito kasi meron siyang number 3 dito, at ang number 3 na yan ay ang kanyang papuntahan ay yan dyan. Okay, at lalo na nandito yung kanyang dot. Ang kanyang direksyon ay ito, yung kanyang direksyon papunta doon, at siya ay number 3, meaning open tunnel. Nasa likod nito ang isa. Atin yan mamaya balikan. Unahin muna natin ang pag-decode ang isa pang direksyon, which is gumagamit siya ng letter Y. Literang Y ito, which means open tunnel pa rin, ngunit ang direksyon ay iba. Ano kayang ibig sabihin nito? Merong dalawang treasure? Kasi dito, iba ang tinuturo nito na direksyon, sila ay papunta doon. Itong Y naman ay back up ng ulo. Ang ulo naman ay nandyan ang kanyang mata at nandyan ang line, which is papunta talaga siya dito. At itong Y ay papunta rito. Halos magkapareho lang ang kanilang turo. Okay, kaya unahin natin ang ulo at ang litrang Y kung saan yan pupunta. Okay, turtle sign, pagong. Ang una dito gawin guys, para hindi kayo mapapagod sa paghukay, ay alam nyo na yung ating maso or martilyo method. Nahalata nyo ba na ang likod nitong pagong ay napaka
nakatambok naman yan, di ba? Nakaumbok. Yung kanyang likod ay humpback turtle. Kaya ang gawin nyo guys ay pukpukin yung likod nito. Okay, kasi minsan ang dami-daming araw na nilalagay ng hapon, yun pala ang item ay nasa loob lang ng bato. Okay, so pukpukin nyo yan ng maso, ang likod, tsaka gilid. Pag tutunog yan na parang hollow, ang isang parte dyan, hindi naman yan tutunog lahat na hollow, isang parte lang dyan. Kung saan merong butas, doon yan tumutunog. Okay, so yan ang ating method number 1. At ang number 2 na atake dyan ay itong kanyang ulo. So tama nga kayo, nandyan kayo naghukay, pero ang ginawa nyo ay paganyan. Ang gawin dyan guys ay sundan ang angle ng kanyang ulo. Okay, ang angle ng kanyang, laro na itong linya, ito na angle ang sundan. Okay, so ang layo dyan, ang pinakamagandang distance ay 5 meters. Kasi walang mga guhit, meron lang siyang dot. Itong dot na ito ay 5 meters yan. At ang Y na nagaganyan ay yan din ay 5 meters distance. Okay, so ang gawin nyo guys, ang hukay ay pag ganito rin. Okay, yan. Sundin ang angle ng kanyang ulo at nitong guhit. Okay, pero ang layo niyan, dito natin yan susukatin sa ibabaw ito. Magsukat tayo dyan ng 5 meters. So 1, 2, 3, 4. Sabihin natin dito ang 5 meters. So yung 5 meters na yan ay dyan tayo mag-umpisa paghukay. Okay, hanggang dito. Ganyan ang hukay natin dyan. Para sigurado, kasi kung paganyan ay babagsak ang lupa, di ba? Kaya ang open cut natin ay ito hanggang dito sa slanting niya. Kasi sinusunod natin yung slant ng kanyang ulo tsaka itong linya. Kaya ganyan ang nangyari na ang hukay natin ay paganyan. Tapos dito, ang distansya niyan ay 5 meters. At diyan tayo mag open cut. Open yung hukay, medyo malaki. Kasi 5 meters nga. Okay guys, at kung tingnan mo ang letter Y, ayan din ang tinuturo niya ito. Yan ang angle. Kaya yan ang unang pag-decode natin dyan. Make that, pangalawa na pala ito. Okay, kasi yung number 1 natin ay itong maso. So number 2, itong head turtle mata at litrang Y ang ating sinusundan. Kaya nandyan na tayo dyan. Umukay tayo ng ganito. Okay, itong green, ito yung hukay nyo. Malaking hukay yan mga katiats. Kasi ang turtle na yan, talagang treasure marker yan. Kaya wag nyong tigilan. Okay, at yung isang site nyo na malaking bato, natingnan ko yun, may heart sa ibabaw pala yun. Kaya ulitin natin yun. Sa susunod na video, ipapalabas ko kung saan banda nyo hanapin ang item. Sabi ko na nga sa inyo, mayroong mga marker sa ibabaw ng malapad na bato na yun, na malaki. Kaya ang tinuturo noon na iba rin. Okay? So talagang imperial treasure site yung lugar nyo mga katiits. Kasi ang daming marker doon sa unahan, yung malaking bato na may giant turtle din, may heart. Kaya maswerte kayo dyan. Sana ay i-guide kayo ng mga good spirits kung saan nyo unang itutusok yung inyong pala at inyong mga barita. Okay, so pangalawang pag-decode nito guys ay atin tingnan ang mga symbol na ito kung anong meaning. Okay, so palit muna tayo ng picture kasi medyo marumi na.
Alright, so eto na tayo guys sa ating pangatlong atake sa pagong na ito. So tapos na tayo dito. Atin i-rewind muli pag ganyan ang hukay nyo guys ha. Ayan. At itong banda rito ay 5 meters. Distance yan galing sa ulo ng pagong at dito yan ay open cut. Okay, ngayon ito na ang ating atupagin, itong number 3, which means open tunnel. Okay, at ayan, may dot shed yan, meaning ang item ay papunta doon. So sloping mountain ito, sa tingin ko naka-slope, nakaganyan. Kaya itong turo niya dito, ito guys, ito kung nahalata nyo to, nakaganyan siya. So yan ay papunta doon. At ang hanapin natin dyan ay ang distansya. Alright, so meron siyang dalawang malalim. So pwede ito ay 20. So unahin muna natin guys ang 20 papunta doon. Ayan, sabihin natin ito ang 20 meters. Dito tayo test dig ng 2 meters only. Okay, at kung wala dyan, to make it short, to make the story short, kung wala dyan, atin gamitin ito na dot. Ito'y 5 meters. At ang simbolo na 3, ang number 3 ay part yan ng heart. Nagsimbolo yan ng open tunnel sa Japanese treasure code. Ang number 3 ay open tunnel at yan ay kasama ng heart. Kung napansin nyo guys, merong missing dyan na nakaganyan para magiging heart shape siya. Okay, ang missing na figure dyan sa unahan na parang V, yun ang arrow, pero yun ay itong invisible, hindi makikita. Kaya imagine natin na mayroong arrow dyan nakaganyan at ganun pa rin dyan ang direksyon niya. Okay, nakuha niyo ba guys? At lalo na mayroon pala dito triangle ito. Yan ay nakapoint dyan sa heart and then hanggang dito. Okay, so 5 meters pa rin. Ito pa pala pabalik-balik yung 5 meters niya na dot para ma-remind ang treasure hunter o ang hapon na 5 meters ang distance. At meron pa siyang triangle. Kaya malaki ang aking hinala guys na ang item ay nandito sa likod ng pagong. Ang dami kasing pointer sa likod ito. Itong parang nota na gaganyan at itong number 3. While dito sa ulo ng pagong, merong nagturo din, isa ang Y, isa ang ulo, 3 din ang nagturo at ang linya. Pare-pareho lang pala ang possibility dito, kaya baka mayroong dalawang treasure nga dito na ibinaon. Ang isa ay nasa likod, ang isa ay sa harap ng pagong na ito. Okay, so tapos na tayo guys sa 20 meters at wala tayong natagpuan sa 2 meters test dig. Ngayon sa parehong distansya pa rin, make that sa parehang direksyon, sa kaparehong direksyon papunta dyan. Ito ang kinuha natin na distance. So yan ay 5 meters. Kaya test dig tayo sa 5 meters. Ito ay 5. Pangalawang hukay natin sa likod. Ngayon guys ay sabihin natin wala. Meron bang last option? Of course, merong last option. Kunin natin ang literal na kahulugan ng 3. Okay, kaya tayo pupunta dyan parehong direksyon ng 3 meters. So meaning to say malapit na sa likod ng pagong. So ito ang last hukay natin, 3 meters. Galing sa likod ng pagong. Nakuha natin ang distansya mismo sa number 3 na letters. Make that sa number 3 na number. Okay, so we have 20. Distance of 20. Ito ang una. Pangalawang hukay, 5 meters. And pangatlong hukay is 3 meters.
Doon tayo nag-una sa 20 kasi mas malaki ang porsyento na nandoon, and then 5, and then 3. Alright, at dito naman sa harap ng pagong ay isa lang yung distansya natin, 5, pero doon tayo mag-umpisa. At ang hukay ay napakalaki papunta sa harapan ng pagong. Lahat ito guys, ito'y hukay nyo, tanggalin nyo din ang lupa. Kasi naka-angle yung kanyang ulo, kaya sinundan natin ang ulo niya. Okay, so yan ang pag-analyze ko. Sana huwag kayong mag-surrender dyan, huwag kayong sumuko. Kasi yan ay mga legit treasure marker yan. Kung ako ang makakita niyan, titigil na ako sa trabaho ko. Mag-loan na lang ako sa Pag-ibig, ikapital ko dyan. Kung hindi pa yan napuntahan ng treasure hunter noong 80 at dekada 70, sigurado ako 100% na nandyan pa ang item. Okay guys, kaya samahan nyo sa dasal, hindi kasi yan makukuha sa paspasan. Dasalan nyo, hingiin sa Panginoon, hingiin sa mga espiritu dyan sa forest, sa lugar na yan. Mag-alay kayo ng kunti na totoo ang inyong dasal. Hindi yung tumatawa-tawa lang, magagalit sa inyo ang mga elemento dyan. Okay, may the fortune be with you guys. And in the big risk, there is a greater rewards. Thank you for viewing and subscribing. Ciao for now.